And alright, recording is on. And daghang salamat sa kaninyo nga na dinhi karon og nasa live online. And magsugod kita pinagi sa paghisgot, no? Nga ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, labi pang mahait ka sa espada nga duway suwab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga kayukan ug mutugkad kini sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Now kamo sa mga kabataan, medyo well bersikulo ra man na unsa may meaning niya na tagaan ta mo gamay nga meaning nga ang pulong sa Dios buhi na may mo buhi unsa man pagkabuhi niya na naday kinabuhi ang papel ug ang libro unsa ni tawag niini do na ba siya kinabuhi? The answer is none, di ba? But the word nga naa dinha sa Lord gives life, that's why it's alive, no? And powerful. Unsay gahom sa pulong sa Dios? Okay? Kainomdom mo nga gibuhat sa atong Dios ang kalibutan pinagi sa iyang pulong o pinagi usab sa iyang pulong makabaton mo sa inyong kinabuhi. No. Buhi na ba mo daan? Physically. Si Redso buhi ba na daan? Buhi physically. But sa atubangan sa atong Dios ang matag tao spiritually dead atubangan sa atong Dios, not unless mo decide siya nga motuo sa atong Ginoong Kristo sa nga iyang personal maluluwas. Sa unsang pamagi sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios nagaingon ang hinsa man ang mutuo kaniya dili na mga laglag pa apan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinagi sa iyang pulong, di ba? Mao kana siya makahatag og kinabuhi. The word of God is alive and powerful. Okay, ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duway suwab. Kita ba mog nahihait? Kung ako ni ilabay sa inyo, maunsa man mo mabukol. Kita mog hait ini. Pero ingon sa pulong sa Dios, sama siya sa espada nga duway suwab. Kita mog espada nga duway suwab. Double blade nga espada. O dili siya tag-as, mugbo. Okay? Piercing us to dividing us under to the soul and spirit. Asa daw ang iyang ginaduslak? The soul and the spirit. Remember? The soul and the spirit. Asa siya muigo? Mo divide siya. Doon na kay body, right? Ang kaya okay, ang kaya dung gabon sa espada nga normal nga espada ang lawas. Apan ang pulong sa Dios kaya niya hiwaon ang soul ug ang human spirit. Okay? Kaya niya hiwaon. He divides the human soul and the spirit and the bones and the marrows. Okay? And is a critic of the thought and the intents of the heart. Unsa daw siya? Critic. Moingi ka critic unsa man? Nagatanaw siya sa inyong mga hunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Muna ang pulong sa Dios. Siya ang nagatudlo ninyo kung ang usa ka butang tama ba o mali. Okay? Ang pulong sa Dios mao ang standard, ang guide alang kaninyo. Okay? So ayo ninyo pawalag base or moingon mo nga well simba-simba ra man ni siya or ampo-ampo. Okay? O dili lang baya mga bata nagaistorya niya na bisan mga dagko. Okay? And si mama nimo mismo naka-experience niya na nga simba-simba og ampo-ampo nga term gyud ang gigamit sa tao, no? Now we're not simba-simba here og ampo-ampo ini lugar. We are worshiping God in a true way. Worshiping Him in spirit and in truth. Mo ni siya atong basihan. Alright? So ayon yung samuka ang bata para dili siya mosamok. Usually nagapaminaw ra na siya sa ako, pero kung samukan mo, masamok na siya. O nagaingon pa gyud dinhi, ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios. Ang Dios mismo ang nagsulat. Okay? Siya ang nag-guide sa mga writers. Inspired of God. See? Kita niyo na ako ang kuan? Perminti na siya amen, di ba? Okay? Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Teaching you. Alang sa pagpamadlong. Mounsa? Mubadlong sa inyo ha? Alang sa pagpanulid. Ano man ang pagpanulid? To correct the wrong. Okay? Alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Unsa daw ang pagmatuto? Ha? I-guide mo sa insakto nga pamaagi, pagkamatarong, righteousness, God's righteousness.
godliness. Di ba? Aron ang tao sa Dios mamahingpit, unsa nang mahingpit? Mahimo mong mature, believer. Mas sinangkapan, unsa man na? Well equipped. Doon na mo yung mga gamit na mo ikakaya kung unsay mga butang inyong sugaton sa inyong kinabuhi, doon na mo ikakaya nga masugatan ninyo na, ma-overcome ninyo na siya nga mga problema. Okay? Equipped, mas sinangkapan alang sa tanang daotang buluhaton. Mo ba'y gingon diya sa pulong sa Dios? Mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Muna siyang tinuod. Wala mo gitudluan diri aron nga magbuhat mo og binuang o binulok diya sa gawas ug bisan diri sa sulod sa atuang kaugalingon nga panimalay, no? Okay? Kana ako ang usa ka audience diya, perti gid kana, no? Perminti gid na siya, amen. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa inyong kaugalingon atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magbubuhat nga dili angay magakaulaw, nga sa hustong pamagi magapadudlo sa pulong sa kamaturan. Ug duha ka pahinumdom. And I believe walay bisan isa ninyo dinhi nga mga unbelievers. But if, no, sakali lang, basin di ay og, well, of course, si Ridso di pa man siya kakaya og decide because bisan ningon ana na iyahang kuan, no? Bisan ningon ana kadako ang iyahang pagsalig nga atong ginaistorya tama, no? Og nalipay siya. Wala nagapasabot nga magtotoo na dayon siya, no? Og silikim. Apan kaninyo tanan diri nga nagalingkod, doon na namoy kapasidad nga magpili. Kung ugaling kamo dili pa magtotoo, okay? Kung ugaling dili pa mo magtotoo, ibutang ninyo inyong pagsalig nga ang katong gibuhat ni Kristo sa cross, enough na sa iyang kaluwasan. Tuuhan ninyo kadto? Ang gibuhat ni Kristo, namatay siya, gilubong, og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Okay? Og nisaka siya sa langit, naglingkod sa tuong bahin sa Amahan. You are now a believer. Og tungod ni ana, gi-require ikaw, number 1, nga limpyo ikaw atubangan sa atong Dios. Aron nga mahimo kini puslanon nga pagtuon kaninyo. Limpyo ka atubangan sa Dios. Kung doon na may gikinahanglan nga ikumpisal, nganli ka na ngadto sa atong Dios. Okay? Isugid ka na ngadto sa atong Dios. I-identify ka na siya nga sala. O nga atong Dios, masaligan siya nga mopasaylo niya nga sala o pagalimpyuhan ka sa tanang dili pagka matarong. Okay? And number 2 requirement is, interesado mo sa pulong sa Dios. O basig interesado lang mo sa benepisyo nga madawat ninyo gikan kanamo. No? Unsa bay motivation nga nasa yung kasing-kasing apan ako umong gihangyo nga ma-interest mo dinhi sa pulong sa Dios tungod kay kini ang makahatag kaninyo og tinuod nga unsa kagawasan, tinuod nga wisdom. Ang mga butang nga inyong ginatun-an diri sa kalibutan maghatag kaninyo og kaalam apan dili makahatag og sulbad sa inyong problema as long as wala moy understanding sa pulong sa Dios nga pwede ninyo i-apply sa inyong matag usa ka kinabuhi. Mamahimo mo interesado sa pulong sa Dios sama sa ingon ni Apostol Pedro nga sama sa usa ka bata maging interesado kamo sa pulong sa Dios aron nga magtubo kamo dinha niana nga mga pulonga. Magaampo kita sa hilom og i-check ninyo kung lingon ug apil kaninyo diha sa nasa online. You have to check yourself kung doon na may kinahanglan nga i-kumpisal ninyo na kadto sa Dios ug adto kita sa atong closing nining prayer time ug madto ta sa ato ang mga padayon sa ato ang pagsimba karon. Let us pray. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami nining usa na usab ka opportunity Amahan nga makatuon kami sa imong pulong ug makapadayon kami Amahan sa pagtubo dinha sa espirituhan nga kinabuhi. We understand Father nga imong desire nga plano ngadto sa among kinabuhi nga mahisama kami Amahan sa among Ginoong Kristo. Among gihangyo Amahan nga ang matag usa kanamo karon mamahimo Amahan nga ma-focus sa among pagtuon, matugyan nila Amahan ang isa ka oras o 15 minutos nga pagtuon aron nga kining tanan Amahan makahatag kini og kalig-on ngadto sa ilang espirituhan nga kinabuhi. Mag-guide sila mga pangunahuna aron mausab Amahan nga duna sila ma-apply kung doon na may circumstansya nga ilang masugatan. Og we know Father
nga walay oras o minuto nining kalibutan nga walay circumstansya nga imong ginaalaw sa imong kinabuhi. But you are faithful to provide us all the needs that we ang among gikinahanglan amahan aron nga ma-overcome kining labi na ang imong pulong nga dinhi pa lang daan amahan sa una-una amo na nga madaog ang matag circumstansya nga imong ginaalaw. Whether it is good or bad, kini nga ang mga butang amahan, it's an opportunity to apply truth aron nga mag-glorify ka sa among kinabuhi o ma-bless nimo amahan ang mga kinabuhi sa matag adlaw o matag minuto nga tanan. O we know, Father, nga kung doon na may blessing in time, bisan pag unsay among buhaton nga pagpugong kanimo, dili nimo amahan mapugnan nga doon na gyud rewards in eternity. Kung dili gani nimo amahan mapugnan ang blessing in time, labi na ang rewards nga imong giandam kanamo diha sa eternity. Although amahan dili kini mao ang amo ang motivation nga ang rewards lamang, apan among klarohon sa muna huna nga kung mabuhat namo ang insakto nga butang nining kalibutana, ang mga butang nga iya kanimo tungod kay faithful ikaw, imo ka nang igihatag blessing in time and rewards in eternity. Gibalik namo kanimo pagpasalamat ug mga pagdaig. Amen. Alright, so doon na kitay reminders, no? Nga kini nga ministry is once again is a ministry that is working dili lamang dinhi sa Lupon. If you realize nga ato ang ministry already have covered bisan gani ang Dubai nata dito, United Arab Emirates doon na po nagapaminaw sa ato dito, even sa US, no, sa Las Vegas naa sila dito, no, nagapaminaw. And we thank God nga ang ministry nato is not only a four-cornered ministry, nalang diha sa tuang wall, mora na diha kutob. We expanded even ato mga kaigsunan, no, sa Davao City. Ang mga kaigsunan nato sa Jensan, pwede sila maminaw niini, no. So gihangiyon ako kaninyo, no, nga kung doon na may mga opportunity like kagahapon or kano sa ba to? Kagahapon, yeah. Ang ako ang bulsa, no, nakoy nakitaan nga kwarta sa bulsa. So nahimo siyang unsa opportunity to give, no. Bisan unsa nga mabutang daghang 25 sa palibot, piso nga inyo makitaan sa dalan, piso nga makita nyo sa corners, piso nga nasa yung mga bags nga dugay na kayo wa nyo gi-expect nga napaday diha, no. Just keep and then i-forward ka na siya as giving, no. Kaniadto katong mga gagmay pa mo, kusog kay mo muhatag ni ana. Karon murag kabantay ko wa na mo gipulos ang 25 sa inyo, so ayaw niyo sayanga. It's an opportunity to give to God, not to me. Timanin ninyo na, no? Dili mo sa ako nagahatag mo ngadto sa Dios, pinaagi sa paghatag ninyo dinhi sa tuang panagtigom, no? So tungod ni ana, pasalamatan nato atong Dios nga sa tulo ka tuig og almost 1/4 sa tuig, no? 3.25 years na ang ato ang Dios naga-provide siya, no? Dili man gyud siguro ingon ana kadako og sobra, apan enough siya nga mulatas ka nato for the next month nga makakaon kita o makapadayon kita sa pagtuon o pagtudlo all around the world sa pulong sa Dios kung kinsa may open o available niini, no? So i-pray ninyo ang mga kaigsuonan usab nga keep karon sa ilang kuan, sa ilang panagtigom, o hinaot pa nga sa sunod nga mga inadlaw makahatag pud ta sila mga panginahanglanon nito. Hilabi na ang SDS Mindanao Metanoia Ministry Sound Doctrine Studies Training Center dito sa Santa Maria, no? Karong October 5 doon na sila gitawag nato og seminar dito, no? 1 week seminar nga maghatag og clarifications o dungag pa nga mga insights sa mga magtutudlo o apil na ang mga nagatuon sa pulong sa Dios. Okay? So i-pray nato nga maka-provide po ta dito nila during that time. Okay? With balik na tugdo ko atong mga ulo o gipasalamat nato sa atong Dios ang iya na daang i-provide nga atoan na lamang nga pagakwaon kung asa man kini. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for all of the provision nga imong gihatag, and we thank you, Father, for the future provisions nga imong gihatag kanamo, and we know, Father, nga daanan na siya daan diha. Ang among prayer, Amahan, nga isda dili lamang, Amahan, nga ang tibuok ang ministry lamang sa Lupon ang amo ang ma-provide, kundi sa sunod pod nga panahon, Amahan, mahatag po namo ang part niini ngadto sa mga kaigsunan, hilabi na sa mga ministries nga among ginampuan
dili lamang sa local, bisan pa ban gani amahan ang international nga mga ministries nga mo ang ginaampuan nga maka-provide kami usab amahan didto. Akong gipray amahan nga ang Ministry Santa Maria magapadayon pinaagi sa mga faithful givings o opportunity to give sa uban nga mga kaigsunan, labi na ang ministry namo diri sa Lupon nga maka-provide usab kami didto. O kung doon na may opportunity usab amahan nga makahatag kami ngadto sa international nga ministries ni Dr. Jem ug uban pang mga kaigsunan o mga pastors nga nagatudlo dito, akong gipray amahan nga gamiton kini nga ministry aron nga maka-provide usab kanila. Gibalik na mo kini mga pagpasalamat o ginaday kanamo niini. Amen. Alright, so padayon kita sa atong pagtuon. Last time atong gibiyaan unsa ganito? The doctrines of rewards, the crowns, no? Kung kanusa man ni siya mahitabo, asa man ni siya dapit, o gakinsa ang makabenepisyo niini. Again, ako kamong gina-remind nga ang atong motivation dinhi sa kalibutan habang napatan ining kalibutan is not the rewards but about the unsa man, the glory of God. Okay? Again, nganong naaga ni tanining kalibutan, di man gud nato mapugnan, di nato mapugnan atong kaugalingon nga ma-focus. Palihog daw ko og ayaw ninyo sa hilabti ang bata. Walay mo gunit sa iya. Okay? Bago lang ko nagingon, walay mo gunit sa iya. Pasag di siya. No? Dili na mo sakwa. Dili ninyo makaya og like for example, no? Unsa may hinungdan nganong naamo sa school, nganong nag-study mo? Okay? Palin dito rol. Once nga mobalhin pag ganyan na siya dito sa mga. Alright. I-check ninyo inyong mga motivations. As usa ka born again believers, ang atong focus is not the reward. But ang atong focus is why is it that we are here on earth? Unsay plano sa Dios sa atong kinabuhi? The rewards is just the result. Okay? The rewards is there because again, akong gini-remind sa inyo, God is faithful. If He plans to be this, kung muna siya ang iyang ingon nga kung doon na may mga overcomers, we will be studying more sa overcomers, but right now we will be studying crowns. Okay? Because kung di nyo masabtan kini nga mga butang, then you will not understand unsa ang mga overcomers pod. Okay? Di ninyo kayo maklaro, no? So the basic foundation of the understanding of the overcomers is the concept of old man new man concept. Ang concept sa unsa, Operation Cry, the concept of crowns, and we will talk about overcomers in the next couple of weeks gikan karon, no? So think about unsa hinungdan nganong naa mo nining kalibutan na. Okay? Of course, it's a rhetorical question. I will answer the question. Okay? Ang hinungdan nga nung naa mo nining kalibutan na is to resolve the spiritual battle called the angelic conflict, which started kanusa daghang okay, dili gyud unta ko si tawag ni lami kay ingnon ba nga ay nagugkupadad ini nga mga butang because this is foolishness, but sige gyapon siya padala. Okay, I will have to reply, but one of the things nga gipadala sa ato is that, can you imagine, timan ninyo ibutan niyo sa muna na, there is a preacher na dili lamang diri sa Pilipinas, but he is a preacher from outside sa atong country, but has disciples diri sa Pilipinas, ani mo to'y nagapadala sa ato ani ini nga mga mensahe. Ingon niya that the purpose of Satan ining kalibutana is to bless human beings. Can you imagine? The purpose of Satan is diri sa kalibutan to bless human beings, but because of his own decision, no, iyahang yun sa ihang gibakwi ang ihang purpose o gi-change niya, no? nga mahimo usab sama sa Dios. Murag na tinuod ba? Kaya lang mas dako ang posibilidad. And again, i-remind mo unsa ganito ang definition nato sa evil. It is any distortion of truth.
is evil. Sa iya is almost like true, but not really true. Ingon niya that Satan wants to be like God, and he is correct and right. However, instead nga iyang trabaho dito sa kalibutan is to bless human being, which is not really true, because it's not his job to bless human beings. Okay? But he is using the same verse that we are using. Those who will inherit salvation. Hebrews chapter 2. Imagine. Using the same verse. Using the same verse sa Bible, but they are interpreting it in a different manner. As to a point nga mugawas ang punto nga unsa. Ang purpose daw ni Satan ining kalibutan is to bless God. Bless human beings. Okay? Pangutanan ako sa inyo, mo ba na ang trabaho ni Satan ining kalibutan? Kung pangutanon ta mo, kanus sa aday nag-exist si Satan? Naa na ba ang tao? Kanus kinsa ba day ang una nga gibuhat sa aton Dios? Ang si Satan or ang angels? Ang angels o ang mga tao? And the answer is the angels. Another question, kung gibuhat sa atong Dios ang mga angels, unsay sunod nga gibuhat sa atong Dios? Universe. The universe. Unsay purpose sa atong Dios nganong nag-create siya in the first place? The answer is to glorify himself. Timanin ninyo na, natay quiz rong taud-taud. Just teasing, dili ta mag-quiz. But I would like you to be attentive. Ilabi na ninyo dihan duha, no? Kung sa man ka importante niyo ginaistoryahan, hangyo ko sa inyo karon diri sa ako. Okay? Or else buwagon ta mong duha. Okay? Again, unsay hinungdan nganong nag-create ang atong Dios? For the purpose of glorifying himself. Sa unsang pamagi? By the manifestation sa English sa Binisaya. Unsay purpose nganong nagbuhat ang Dios? Nag-create siya aron nga himaya niya iyang kaugalingon. Sa unsang pamagi? Pinagi sa pagpakita sa iyahang nagkahiusa nga mga hiyas. Unsa ganito yung mga hiyas? Tabangi ko ninyo. Number 1, asa magsugod ang iyahang mga hiyas? Unsa mga okay, nagsugod siya sa letter S, sovereignty. Unsa pa to? Eternal life. Eternal life or life. Okay? Unsa pa to? Love. Sa paganito? Justice. Righteousness. Ni science. Nipotence. Ni presence. Immutability. Unsa ganing immutability? Another term? Dili mausab. Veracity. Unsa ganin ni siya? Kamatuoran. Of course, ang nasa atong video world, di na makita ang diri nga side, no? Or diha nga side. Sa acrostic, dit is SELLJROOOIV. Cell Junior U Ive. Sovereignty, ang atong Dios walay makapugong sa iyaha. Mabuhat niya ang tanan niyang mga gusto. As long as dili niya ma-violate ang remaining 9. Unsa ito iyang purpose nga nag-create siya? For the purpose of glorifying himself. May maya niya ang kagulingon with the use of or manifesting sa iyahang attributes, natural essence or attributes: sovereignty, eternal life, love, justice, righteousness, omniscience. Unsa na omniscience? Kay bawo siya tanan, possibility and reality. Walay butang nga wala niya nahibalaan. Wala pud siya nagtuon. Naa na daan sa iyaha. Omnipotence. Gamhanan siya labaw sa tanan. Okay? Tanang butang mabuhat niya.
Pinagi siyang gahom. Omnipresence. Naa na siya tanang lugar o sa tanang panahon. Nag-ingon si David, kung magbuhat ko sa ako ang higdaanan dito sa langit, behold, tuwa ka. Kung magbuhat ko sa akong higdaanan ngadto sa Sheol, sa hell, tuwa pod ka. Ug bisan asa siya nga lugar o panahon, naa dito ang ato ang Dios. Okay? Naabay panahon ang atong Dios wala siya dito? Naabang atong Dios daw sa impyerno karon? Ang tubag? Tuwa siya. Okay? Nakaadto na ba ang atong Dios sa lake of fire? Tuwa siya. Okay? Kaya siya ang nagbuhat. Okay? Nakaadto na siya. At any time and anywhere na ang atong Dios, in any place. Okay? Omnipresence, immutability, unsa man na? Dili siya mausab kung unsa gani iyang giingon, mao na. Kung unsa iyang gipromise, tumano niya. Veracity, unsa man na? Kamatuoran. Kaning napulo ka mga hiyas sa ato ang Dios, mo ni ang iyahang gipakita sa pag-create. Mag-glorify ba ang atong Dios? Number 1, yes, ug yun sa niya pagbuhat ang mga angels. Pinagi sa iyahang pulong. By the words of the Lord, the heavens are made, and the stars of heaven. Hey, remember this, stars can represent stars really. Okay? But the stars that he's talking about is not really the kana inyo makita niya sa, but the stars which are the angels. Okay? He created the angels by the word of his mouth also. Okay? And by the time, kinsa ba ang pinakauna nga gibuhat sa atong Dios? The angels. Ingon pa dito sa libro ni Job, pag-create sa atong Dios sa universe, ang mga angels naunsa? Na-amaze sila. Na, oh, wow, kagwapo sa gibuhat sa atong Dios. So, unsa iyang gibuhat first? The angels. Pag-create niya sa mga angels, gipakita niya sa mga angels kung unsa siya kagamahanan, pinagi sa pagbuhat sa tibuok kalibutan, sa tibuok universe, pinagi sa pulong iyang gingon. Let there be universe, and the universe were made, and the angels said, wow. See? Na-glorify ba ang atong Dios? The answer is yes. Now, the question is, kung nag-glorify ang atong Dios sa mga angels, is it necessary para sa atong Dios nga magbuhat og tao? The answer is no. In fact, kung wala nag-fail ang mga angels, wala ta nining kalibutan na. Walay Adam and Eve. Okay? Walay Adam and Eve, walay human beings nga i-create ng atong Dios. Of course, in the asa gani napita sa atong Dios, in the omniscience of God, He knows that He will create man. In the omniscience of God, He knows that He will create man. Okay? And this is just my opinion. Maybe during the time in their gatherings, God is talking about there will be coming a time that I will create lower beings sa inyo, and this and that muni sa among hitabo, no? Okay? And they will still also worship me. Like you are worshiping me, kani sila mga tao are also worshiping me. And I will provide them the provisions by grace. And they said, the angels said, oh, unsa ka na ginaistorya sa Dios, no? Unsa ka na iyahang ginaingon nga human beings. Okay? And then they're talking about us. Right? Some of the angels ask, what is man that you are mindful of him? Okay? So, he's talking about this even before, although wala pa ta. No? That's why Satan is very much interested with this, with us. No? Muna nag-create siya og sayang kagalingon that I would like to be like God. I want to be like God. Okay? I will be like the Most High. Okay? I want to be worshipped. I want to sit in that throne. I want to tawag ni. I will move my throne gikan diri, because during that time Satan is already fallen. Nahugno na siya, no?
O during that time, he wants to overthrow God. Overthrow God sa iyahang trono during that time. That's why he created man. That's why atong giistoryahan diri the crowns. And nganong gi-relate nato balik nga atong mga kaugalingon ngadto sa history. The angelic history, the universal history until niabot sa human history. Why is it that man is here? It's for the purpose of resolving the angelic conflict. Satan and his fallen angels supposed to be dugay na sila gilabay sa lake of fire. But the question being is that nganong hantod karon naa pa man sila Satan? Supposed to be unsay giingon dito gani ni Jesus Christ? Adto kamo ngadto sa linaw nga kalayo, prepared for the devil and his angels. Prepared. Why is it prepared? Nganong wala na lang sila gilabay diretso sa lake of fire? Because Satan, who is a very wise creature, not all-knowing, dili siya omniscience, but very wise. He questions God's love, justice, and righteousness. I thought, Lord, mahigugmaon ka nga Dios. But why is it nga kung mahigugmaon ka, ilabay ko nimo sa lake of fire? Asa na imong gugma din ha? Asa imong pagkamatarong diha kung imong ibutang imuhang creature ngadto sa lake of fire? Supposed to be ikaw biya naghatag, Lord, ug kagawasan namo nga magpili. Iyang gimahimay bagi putol-putol niya, wa niya giipon. Ang iyang gibuhat is gihiwa-hiwa niya ang iyahang ang karakter sa atong Dios. Ikaw tungod sa imong gugma ilabay minimo sa lake of fire. Gitagaan minimo og kagawasan sa pagpili. Karon asa may hustisya diha, Lord? Okay? And God said to Satan, okay, Satan, you will wait. Okay? Right now, the lake of fire will remain there, waiting for you, but I will create human beings. Unsa daw ang human beings? Ingon pa dito sa Hebrews chapter 2. Kinsa man ta? We are created lower than the angels. Okay? We are created lower than the angels. Okay? Likim? Wala tay gahom. Wala tay kapasidad sama ni Satan nga bright. Maglisod pa ganita og tuon, magsakit gani atong ulo og magtuon ta tibok adlaw. But Satan is that wise. Dili siya all-knowing pero wise. Very easy para sa iya ang mga subjects nga atong ginatun-an. Okay? But the point being atong ginatanaw is this. Dili na siya gusto diri. Dili na siya gusto diri. Okay? Ang punto nga atong ginatanaw din is that ang atong motivation was not supposed to be the rewards. Okay? Of course, isa ba dili gusto og rewards? Kisa dili gusto og blessing in time. Ba? Kisa may dili gusto niya na gusto nato. But the focus is nganong naata nining kalibutan na. As a result, the escrow blessing in time will be gained and the rewards in eternity will be assured inigadto nato sa bema seat of Christ. Okay? Makasigurado gyud ka niya na, pastor? Yes. If you do the right thing in the right way. Okay? Makasigurado ta niya na, but the focus is why are we here? Okay? Kay kung wa ka kay bawo sa hinungdan nganong naa ka dinhi, bisan pag mag-aim ka sa imong rewards and the blessing in time, you will not have it. Why? Because mali imong focus? No, it's because you don't know why you are here. Okay? Muna ang hinungdan nganong ang uban nagapangalagad. Of course, we know that most of the people nga nagpangalagad is that to maintain their rewards, to maintain their salvation. On the other hand, para sa mga tao nga nagatuo that they are saved all for all eternity, their focus is the rewards and they will not have it. Nganong nangalagad sila so that they will have rewards and they will not have it. Why? Tungod kay wa sila nahibaw unsaon nila pag buhat sa mga butang sa tama nga pamagi. In fact, one of the reasons ngano makaingon ta nga they are not or they will not have the rewards because they don't have the blessing in time. They are suffering because of self-induced misery
warning, discipline, intensified misery, and most of them died in an early age in the sin unto death. Ngano nakaingon man tani ana? Guess what? Okay? Now, I'm not really judging people. But it would be possible, no? Tungod sa iyang misunderstood concept about God's provision, no? Mag-sacrifice siya because mo man ang nasa ilang mind, no? How to give to God. Dili pa daw ka naghatag sa atong Dios kung muhatag ka nga dili sakit sa imong kasing-kasing. Can you imagine? So sa ilang gusto nga ipunto diha. They will make an example nga unsa. You can give to God like if God gave His Son, nakakita ba mo kung unsa ka sakit para sa ato ang Dios nga iyang ihatag ang iyang bugtong anak? Muna nga kung kamo nagahatag dili pa gani sakit sa inyong kasing-kasing and they're using kasing-kasing, no? Di na sila madugan. Dili pa gani sakit sa inyong kasing-kasing, there you are not really giving. Question. Is that really what the Bible says about giving? Ingon ni Apostol Pablo, muhatag kamo nga dunay kalipay sa kasing-kasing. Okay? Di ba dako kayo og kalahian? But their motivation is that they will do the things as a form of sacrifice to God, and they think that sacrifice is something on sa self-inflection, self-induced misery, right? Kinumdum mo sa sacrifice, ngayon lang ginaunahon na, kung say sacrifice nga na sila mga minds. Self-inflection. Bunala nila ilang kaugalingon. Ang uban gani mo adto na gyud sa physical inflection. Unsa may physical inflection? Sa mga Roman Catholics unsa man? Kanang pamitik sa ilahang lawas, likod. Others will do it by means of dili mo kaon. Unsa na? Fasting. Self-sacrifice that would think nga basin og mabless sila sa ilang Dios by sacrificing their physical life. Is that really the sacrifice? If the Bible said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice. Unsang sacrifice ang istorya ni Apostol Pablo din ha? Is he talking about self-inflection? Self-inflection is that pahirapan ni mong gulingon? Is that the sacrifice that we're talking about? Oh, yes, there is a sacrifice nga pahirapan ni mong gulingon here by simple denying your old man from its denying the old sin nature from its deeds by simply putting to death the old man. Okay? Imong i-deny ang kagustuhan sa unod. Sa unsang pamagi? Pinagi sa pag-consider sa imong old man dead. Is that a sacrifice? The answer is yes. Is it self-inflection? No. Abstain from all fornications. Ingon pa ni Apostol Pablo. Is it not a sacrifice? It is sacrifice. But how you do it? By the change of mind, yes. Romans chapter 12 verse 1, nag-ingon ta ganiya, di ba? Present your body a living sacrifice. Verse 2 is change your mind. Do not go on conforming yourself to the present mindset of the world, but be ye transformed by the renewing of the mind. Yes. And we do it by simple acknowledging that our old man. Now, is it really simple? It's not really simple for the baby believers. Okay? Makaingon na lang ta simple because we are on this process already, and over again we're doing this. Okay? But for the baby believers, this is not simple for them. Because why? Dako kayo ang possibility sa ilaha nga mubuhat sa kagustuhan sa unod. Here is the concept nga itong ginatanaw. Last time ato na ning natun-an, right? Ato na ning nakit-an by diagram, but I would like to present again ining ang mga concept. As we are growing, here's the time that we are saved. Here's the usual timeline para sa ka-believer until death would come or the rapture. They will remain in their babyhood level, babyhood. Kano sa gani nagsugod ang babyhood? Apan faith alone in Christ alone, nagsugod ka sa imuhang pagka baby.
Okay? Kanusa nagsugod ang babyhood? Pagpanganak. Okay. Pagpanganak pag-usab sa espirituhano nga kinabuhi. Tama to, kuwang lang. No? Pagpanganak pag-usab sa espirituhano nga kinabuhi. Kanusa ka na born again? Katong time nga nagtuo ka, kanusa to? I don't know. But are you clear? Are you sure right now that you're saved? Ha? Okay, is it because of your sin or is it because of your faith in Jesus Christ? Faith in Jesus Christ, not sin, ha? Dili gamay ang sin, dako ang sin mo nang na-save ka. No? It's about what? The faith on the complete work of Jesus Christ on the cross. Diha nagsugod ang imuhang babyhood sa spiritual life. Okay? Babyhood sa pagtuo, yes. Correct. You start at level 0 and God aims you that one day dili moabot ang kamatayon or rapture, at least moabot ka sa at least no. Ang ihag yung aim sa imo that you will become like Christ in His humanity. For whom He did foreknow, He did also predestinated to become conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Iyon diya sa Romans chapter 8 verse 29. Ang iyang aim sa imo is to become spiritually mature. Unsa ganito giingon nato sa atong gibasa ganiya sa sugod pa lang? The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing us to dividing us under the soul and spirit and the bone, joints and the marrows, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Katong ikaduha atong ibasa ganiya, unsa to? All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness, that a man of God may be thoroughly furnished, may be mature, perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yes, muna siya itong gikuhan ganyan, no? That you may be perfect, mature, nga ginatanaw sa atong Dios. Muna yang ginatanaw. Ang scripture, ang pulong sa Dios, gidesign sa atong Dios that you will become mature. Okay? Now, unsay may tabo sa usa ka believer? For example, this is new man. Okay? Akong i-mark ang new man as full white. This is new man thinking. Full white, no? Yung na kadako ang new man thinking. New man rational, new man function, new man overt behavior, new man nga mga lihok. Okay? Now, unsay may tabo sa usa ka believer? Katong bag-o pa lang siya gipanganak. Imagine kung naa pa lang diri kani ha? Kani, mo ni siya ang tanan. How about kung naa pa ka diri nga side? Unsa kadako nga new man ang naa ka? Kung naa man gyud ha? Kung nag-move ka ha? Kaya kasagaran sa mga believer from upon salvation towards death or the rapture, they have not moved any single inch sa ilang Christian life. None. Why? Because by the time that they are saved, they are taught the correct gospel. And they will focus on that gospel for the next 3 to 4 to 5 months to 6 months of discipleship. Okay? And after that, since they have understand the true gospel, okay? The next nga focus nila is that how to preach the gospel. Okay? Preaching the gospel doesn't give any man growth. How to preach the gospel. It never gives growth. It only assures a believer that he is saved. And that's because he is saved, kinahanglan nga ubang tao po siyang palibot, masave po because they are afraid that they will be asked by God, hey, katoy imo silingan, wa gid nimo gistoryahan sa gospel. And they will become responsible with that person. Or the lula who have died. Hey, you are responsible of the lula you have nga nagkita na gani mo one time, wa gid nimo siya natudloan sa gospel. Namatay siya nga wa gid siya kadungog sa gospel. And they are afraid nga mahitabo na siya. In fact, hadlukon pa manggani sila aron nga mubalik sila karong Sunday sa hapon aron nga mag discipleship training lang. Musugot ba mo nga ang inyong manghod? Or ang inyong mama o papa? Or ang inyong asawa kung lalaki? Or ang inyong bana kung ang babae sa papa sa pamilya? Mama, babae, inahan sa
pamilya? Kung musugod ba mo inyong mga anak, mga matay, nga mga unbelievers, umuadto sa hell o sa lake of fire? Ngayon ang nanay, dili, balik mo karong hapon. Kaya magtudlo taon saon pag-preach sa gospel. Okay? Does it really give any person a step towards maturity, level 100 in the Christian way of life? No. But however, no, if for example, as they go on and preaching the gospel, and the pastor said, well, na naman tayo disciple training, so magtudlo ko sa inyo o ginagmay nga milk, no, at least ginagmay lang sa, kaya di pa man nyo kaya ang meat. Of course, there are two reasons why he cannot teach the meat. Number one, he don't have the meat. That's why he cannot teach. And maybe because he has the meat, but the point being is that ang iyang pananawan sa iyang mga disciples, iyang mga tinudluan, iyang members, is that, well, kaninga mga truth is para lang ni sa mga pastors. Nganong dili man la tudluan ang mga ordinaryo nga mga nagalingkod diha sa iyang simbahan? Unsa iyang una-una? Kani siya nga mga kamaturan para lang ni sa mga pastors o mga magtutudlo sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, taas na kay ni siya nga mga understandings. Taas na kay ni siya nga mga panghaplas ito daan. Panudlay. Okay. Taas na kay ni siya nga mga doctrines. Dili na ni siya pwede sa mga ordinaryo nga mga members. Can you imagine? Gina-deprive ang mga members nga dili sa sila magtuon og mga higher doctrines, doctrines that contain solid food para sila. Nga naman, kay basin og magsakit ila mga ulo, no? Well, magsakit man gid ang ulo sa mga members for the first time. Okay? Og magsakit magsakit po ang mga pastors unsaon nila pagtudlo. Okay? Pero ang punto dire is, ang mas dako ang posibilidad is that the pastor himself doesn't know. Muna number one. Okay? Muna number one. Number two, they are taught with the ethical standard of the Christian way of life, but dili sila tagaan og unsaon pag buhat. Okay? Ginatagaan sila, ginatudluan sila unsay angay buhaton sa mga believers. Mo po ni ang naa dito. Okay? Guess what? If you are taught, okay, kung gitudluan mo og unsay mga ethical standards sa Christian way of life, pero dili mo tudluan kung unsaon pagbuhat niini, unsa may benefit niya na sa usa ka believer. Okay? Again, kung tudluan mo unsay kinahanglan buhaton pero di mo tudluan unsaon pagbuhat, unsa may benepisyo na sa believer. Dira, nahibaw lang mo unsay angay buhaton. Pero magmanifest ka ang kinabuhi ni Kristo sa inyo, kay di man mo kahibaw unsaon pagbuhat. Kabaw lang mo unsay angay buhaton pero di mo kabaw unsaon pagbuhat. Magmanifest ang kinabuhi ni Kristo sa inyo? The answer is no. The answer is no. Okay? There's also possibility here. Doon na po yung posibilidad. Mo kini. Bisan kada adlaw sila tudluan. Bisan kada adlaw sila dunay Bible study. Bisan adlaw-adlaw mo tudluan sa usa ka pastor. Kung ang gitudlo sa inyo sa pastor is the truth nga dili pertinent para sa atong kinabuhi karon sa church age, you will not grow like Christ. If ang atong focus karon sa study is the study of the Genesis, kung ang study nato karon is nanata sa Leviticus, kaya nga naman, we want to finish the Bible in the whole of 1 year. So asa na ta karon mga igsoon, may gala na palangta sa Exodus. Layo pa kita. Okay? Pero sige lang, hantod nga, di pa moabot ang rapture. Mahuman lagi nato ning tibuok Bible. Tun-an gyud nato ning tibuok Bible. Or maybe some of them will say, well, Old Testament man to. Dili ta magsugod sa New Testament, Matthew. And sige lang, hantod di moabot ang rapture. Tun-an nato ang Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, and all the way through Revelation chapter 21. Di lagi basta buhi pata na agid tay panahon ana magtuon. So sugod sila sa Matthew. They're wasting their time studying Matthew.
wasting their time studying Mark, Luke, and John. Maybe part of John. Okay? Because not all of John's writings gives most of nonsense para sa Christianity. Although, I would say, kung unsa man ang importance nga naa diha sa writings ni Apostle John sa Gospels, okay? Pala gamay roll. Okay? It is said again diha sa Romans hangtod na sa Revelation chapter 3. Even John himself is reiterating ining nga mga terms nga iyang gisulat diha sa John. Okay? There are truth found in John's writings, but all of those truth are also found diha sa Romans hangtod na sa Revelation chapter 3. Pertinent ka na siya para sa church age believers. How many years? Nga nganong wala sila nag-move towards maturity? Because they are being taught with the Old Testament or maybe the truth about the Gospels. Okay? And part of it are the truth nga makita ni mo da Romans hangtod na sa Revelation chapter 3. Okay? Now, if so be, no? Nga usa ka believer, nag-move siya, no? Sa iyang Christian life, sa iyang spiritual life. Unsa kadako ang human thinking nga naa siya kung ingon ani pa lang ang iyang level, na pa lang siya diri nga level. Unsa kadako? Kita ninyo ang angle dra? Okay. Muna kadako ang iyang na sabtan. Muna kadako ang iyang nasabtan regarding the human thinking. Unsa kadako ang iyang old man thinking? Darang old man. Asa na siya gikan? Gikan pa na diri oh. Kano sa ni gani, Proy? Ito yung mong gani ha? Pagpanganak. Muna siya. Pagkaluwas nimo, nawala bang imong old man thinking? Wala pa. Okay? But you need doctrine to overcome or to change your mind and be transformed by the renewing of the mind by intake of Bible doctrine. Right? But for sometimes sa imong kinabuhi, you are taught about who Jesus Christ is sa imong kinabuhi. The purpose of the cross para sa imong kinabuhi. Okay? It's from the cross to the crowns, right? So nag-focus ka dito sa cross, understanding unsay nahitabo kan Jesus Christ sa cross, unsay benepisyo adto sa imo karon nga saved na ka. Ang benepisyo nimo kaniadto katong time nga wala pa ka na saved is that it gives you a power of salvation unto eternal life. Right? The power of salvation towards eternal life. But now that you have the eternal life, what is the purpose of the cross sa imong kinabuhi? You will understand how to put to death your old man. And that the old man is dead, the new man must be reckoned alive. Muna siyang start yun sa inyong understanding. And in fact, nata diha, and we're going and moving towards maturity. Okay? Gisolid na to atong foundation with regards to the death, burial of Jesus Christ on the cross, as we are identified in His death, burial, and resurrection. In the resurrection of the new life, we live in a life of the higher plane. Asa daw ta nagabase sa atong kinabuhi? Colossians chapter 3, unsa ganito ya? Keep your minds on things above, where Christ is, seated at the right hand of the Father. What is that? Unsa daw na siya? Set your minds on things above, where Christ is, seated at the right hand of the Father. Okay? Seated at the right hand of the Father. So muna siya ang imong mindset. Okay? Nga ginahinahinay nimo og tuon. Okay? Tuon gikinabuhi nimo na masabtan nimo karon, no? That for all of these things as you grow by, this is consistent Bible teaching, right? This is consistent Bible teaching and consistent Bible doctrinal intake sa inyong part. Okay? Study and live by what you understand and believe. Going on towards unsa kadako ang old man thinking? Naagihapon ka diri, for example, and for sometimes imong kinabuhi naabot na ka diri sa imong adolescent period. Unsa na kadako ang human thinking naka? Dako na, right? Doon na ba kay capacity? Yes.
until such time nga moabot gyud mo dinhi nga level. Unsa kadako nga old man thinking naka? Naa diha ang old man thinking pagyapon sa imong mind? The answer is yes. But unsa ang nasa imong launching pad? Unsa ang nasa imong launching pad? The new man thinking. Not the old man. Okay? Not the old man. Mao na siya ang benepisyo kung padayon nga nagapaminaw o nagatuon sa pulong sa Dios ang usa ka tawo. Iyang ginahuna-huna o ginatun-an kini nga mabutang, ginabalik-balik niya siyang mind, no? O kung dili pa man niya makuha gyud, mobalik siya sa pagtuon, kinahanglan siya mulingkod balik diri sa pagtuon, aron nga unsa, masabtan gid niya ang dako pa gyud nga mga butang sa pulong sa Dios. Okay? Let's continue. Nakuha ninyo? So, unsay motivation sa usa ka believer? Is it really the crowns? The purpose of why you are here. And the only way nga makuha ninyo ang tibuok purpose sa aton Dios is when you have reached Christian maturity. Wa pa baday ka diri, naa. But you're going towards maximum capacity sa imong Christian life. Okay? Alright, para kaninyo diha nga naa sa online, tagaan mo set ta og gamay nga time para sa ato ang break. Mo take ta og mga 15 minutes break for the moment, no? Let's take 15 minutes break.